Viva la Virgen! Kapayapaan mga kamanlalakbay, narito tayo muli sa ating Saturday Habit, ang Pueblo Amante de Maria, ang ating podcast para sa ating bayang sumisinta sa mahal na Birhen. At kasama natin muli ngayon ang kuya ng lahat ng mga dambana, si Brother Ivan Panganiban. Viva la Virgen po, kapayapaan po muli sa ating mga kamanlalakbay. Welcome po sa ating episode ngayon ng Pueblo Amante de Maria. Father Nante, alam ko po, napaka-busy po lahat ng nagdaan po nating linggo po na ito. I'm so sure na lahat po tayo ay nagkaroon po ng excitement sa ating pong naganap po ng mga events, lalo na po sa Quiapo at Antipolo po, no po? Yes, puyat, pagod, pero successful naman pareho. Awa ng Diyos, awa ng Nazareno at saka awa ng mahal na Birhen. Saan ba punta natin ngayon, Brother Ivan? Siyempre po, alam po natin, napaka-historic po nitong linggo na to. Sabi nga po ni Bishop Ambo David na CBCP President, sila rin po, hindi daw po nila makakalimutan ang kanila pong naging Plenary Assembly ngayon pong buwan ng Enero kasi nagsimula po sila sa Antipolo at sila po ay nagtapos po sa Quiapo. Kaya nga po tayo po ay kasama po natin ngayon ng isa rin po nating bisita po na taga Quiapo at ating pong lalakbayin po ang simbahan po ng Minor Basilica and ngayon po ay National Shrine of Jesus Nazareno. Yes, mga kamanlalakbay, welcome po natin ang ating pinagpipitagana, napakabait, napakasipag, napakabanal na rektor at parish priest ng Minor Basilica at ngayon ay National Shrine of Jesus Nazareno, ang parokya din ng St. John the Baptist sa Quiapo, Manila, ang Episcopal Vicar ng Metro Manila, ng Archdiocese of Manila. Mga kamanlalakbay, welcome po natin si Reverend Father Rufino C. Saspon Jr. Welcome po, Father. Viva la Virgen, kapayapaan mga kamanlalakbay, Father Nante, Brother Kendrick, at salamat sa inyong panyaya upang maging kabahagi ng ating pagsasama ngayong araw na ito. Welcome po, Father. Viva la Virgen. Viva, Viva la Senyor. Virgen. Viva sa inyo. And Mukhang namamalat pa si Father. Ah. Medyo naubos na ang boses sa kakabiba. Father, congratulations po. Unang-una doon sa fiesta ng Pong Nazareno noong January 9 at ng solemn declaration ng pagiging National Shrine. Salamat din po, Father Nante, at sa lahat ng mga kamanlalakbay at kadeboto natin. Dahil natitiyak ko, ang mga deboto rin ng Mahal na Birhen na Antipolo ay kapwa-deboto rin ng ating Mahal na pong Jesus Nazareno. No, nagpapalit lang yan ng t-shirt, no? At mga ibang gamit. Pero alam kong magkatuwang at magkatambal ang mga deboto natin. Yun nga po. Amen. Amen. Brother Evan, simulan na natin ating kwentuhan. Sige po. Father, no, maganda malaman po ng ating mga kamanlalakbay. So, ano po yung parang partikular na pangyayari sa kasaysayan po na nagbigay daan po para magkaroon ng espesyal na ugnayan itong dalawang debosyon po na ito sa Birhen ng Antipolo at sa Jesus Nazareno ng Quiapo na alam po natin ay yumayabong po hanggang ngayon. Bukod sa magnanay sila, alam natin, pero ang isa sa natitrace natin kasaysayan ay nung panahon ng ikalawang digmaan nung masira itong Antipolo dahil sa bomba na binaksak dito ng mga Amerikano, nawala yung nasira yung simbahan ng Antipolo at pansamantala nanirahan ng mahal na Birhen sa Quiapo ng mga ilang buwan. Pero sinabi na pinilit itayo yung temporaryong simbahan para siya maibalik ulit. So tumira ang Birhen Antipolo sa Quiapo. At Father June, paano po sa tingin po ninyo nakaapekto po ito doon sa mga taga Quiapo na nandun po ang Birhen during that time? Natitiyak ko na ito ay lalong nagpaigting sa kanilang debosyon, no? Sabi ko nga kanina ay magkatambal naman ng ating mga deboto, pero lalo na siguro nung panahon na yon na dito nanahan sa Quiapo ang mahal na Birhen ng Antipolo. At kaya masasabi natin talagang kung merong mang counterpart, no, na Marian image na
na malapit sa puso ng mahal na pong Nazareno at ng mga deboto ay ito ang mahal na Birhen ng Antipolo. Kaya mula nung nangyaring iyon sa kasaysayan ay nagkaroon na ng tradisyon at kumbaga masabi natin na partnership ang simbahan ng Quiapo at simbahan ng Antipolo. Mhm. Amen. Siguro, Brother Ivan, madagdag ko din na dati kasi ang Antipolo ay hindi naman siya isang diocese. Bahagi ito ng Archdiocese of Manila. Mhm. At ang kamarera dito sa Antipolo at mga naglilingkod ay taga Maynila din. Kung sabihin yung kamarera ay taga Quiapo. Mhm. Kaya anong araw, ang mga nagsiserve dito ay mga ihos. Kaya Oh. Oh. matagal na talagang merong ugnayan yung Quiapo at saka ang Antipolo. Mm. Nagkaroon lamang ng pagbabago ng mga servers nung panahon ni Cardinal Rosales nung siya yung kauna-unang First District Bishop. Tinayo niya yung Samahang Tanglaw, tinayo niya yung mga organization dahil Mm. inihahanda na nga niya ito para maging isang diocese. Ayun. Marahil yung parokya ay inihanda niya rin maging independent para kaya na nilang tumayo sa sarili ng Oo, tama Mhm. yung binanggit ni Father Nante dahil nung bahagi nga ng Archdiocese of Manila, ang Antipolo, siya na rin ang talagang kinikilalang Birhen Patrona. Kaya nga, nung nakita ko, nung pumasyal kayo, di ba, sa Colegio Filipino, si Cardinal Opo. Santos bilang Arsobispo ng Maynila, ang pinili niyang dalhin imahe ng Birhen sa Colegio upang maging sagisag din at bilang Arsobispo ng Maynila ay ang Birhen ng Antipolo. Kasi nga Mhm. ay malapit yan at masabi natin kasama talaga din sa Archdiocese ng Maynila ang debosyon sa Birhen ng Antipolo. Mhm. Opo. Amen. 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 Ngayon po, 'di ba, nasabi po ninyo from World War II hanggang ngayon. Maganda po magkaroon po tayo ng tambalan po dito, no. So ang question po kasi natin dito ngayon ay ano-ano po yung mga tradisyon po na nasasaksihan po ng mga deboto sa paglaganap po nito. So maganda po siguro ang gawin po natin. Father June po, banggitin niyo po kung ano po yung mga mga tradisyon na nandyan po yung biren sa inyo, sa Quiapo. Sasagutin naman po ni Father Nante yung mga times po na nandyan po ang Nazareno sa Antipolo. Ganun po siguro gawin natin para po mas ano po tayo. So start po Amen. tayo with Father June. Ang isang naging tradisyon dito ay bago simulan yung pilgrimage season, tama ba ako, Father Nante, no? Na dinadala ang birhen dito sa Antipolo, April 30, at matapos ng ilang mga vigil at pagdarasal ay maglalayag siya mula Quiapo, no, maglalakad yung alay lakad para sa kapayapaan, no? At doon ay pupunta sa Antipolo ang lahat ng mga natipon dito sa Quiapo upang iluklok ang mahal na ina at kasama ang mga deboto galing dito sa Quiapo upang maging panimula ng panahon ng pagpupunta sa Antipolo bilang ugnayan ng ating dalawang simbahan. Kaya Mhm. yung April 30, May 1 na yan ay very closely linked, no? Dahil dinadala dito sa Quiapo ang Birhen ng Antipolo at matapos ng ilang sandali ay mag-umpisa na ang Walk for Peace. Mhm. Tama po yun, Father John. At dito naman, Brother Ivan, simula lang ito noong 2005 na yung Nazareno ng Quiapo ay iakyat dito sa Antipolo. Mhm. Yung pakiusap ko ay noong 2005, parang nangyari ito 2006. Kasi hindi naman talaga iniaahon dito yung Nazareno ng Quiapo. Basta napansin ko lang, kasama yung mga tanglaw, simula na maging pari ako dito 2001, bumababa kami tuwing April 30, tas umaahon yung Birhen. Pero yung Nazareno hindi pumupunta rito. Kinantsawan namin si Bishop Buhain. Sinabi namin kay Bishop Buhain, siya yung rector noon, Bishop, taon-taon po bumababa kami dito. Baka naman kayo umakyat naman kayo ng Antipolo. Sabi niya, ano ibig mo sabihin? Eh, dalhin niyo naman po yung Nazareno doon kasi punta kami na punta dito kaya hindi po kayo pumunta ng Antipolo. Tapos sabi niya, sige, pag-usapan natin yan next year. Kaya sumunod na taon na execute yun, iba na yung rector, si Monsignor
kung maalala yung pangalan rector, sumunod kay Bishop Buhain, na-execute Rodriguez. yun na pinahiram na niya yung Nazareno. At yun ay tinapat namin ng December, malapit sa panahon ng piyesta ng Immaculada Concepcion. At Mhm. medyo maluwag din daw sa Quiapo noon. Kaya taon-taon simula ng 2006, umaahon na yung Nazareno dito sa Antipolo. At marami ng mga parokya yun ang hiram dito sa diocese simula noon. Actually, pagdating ng 2007 po, nalipat ako sa Pililla, hiniram ko rin siya. Kaya yun na, diretso na yung pagpunta ng Nazareno dito sa Diocese ng Antipolo. Nag-start lang yun 2006. Oh, ayan. So at least alam na natin mga kamanlalakbay, no? So marami po talagang mga historical significances na talagang ngayon po natin nalalaman sa pagitan po ng Quiapo po at saka ng Antipolo. So maganda rin po malaman po natin na fathers, no? So anong mga aral po ang nakikita po ninyo na pagsasabuhay nito pong simbahan ng Quiapo at simbahan ng Antipolo sa ugnayan po ng mga debusyong ito? Paano po ito nagkakaroon ng buhay sa ating mga deboto? Father Nante muna po. Sige po. Sa akin, sa tingin ko, talagang sinasadya siguro ng at Poong Nazareno at Malabero na hindi sila magkahiwalay ng kanyang anak. Sapagkat alam naman natin ang talagang ating Diyos at tagapagligtas ay ang Poong Nazareno. At hindi tayo mawawala sa ating debosyon sa Mahal na Biren kung lagi tayo nakasentro sa Poong Nazareno. At Mhm. ayaw din naman ng Mahal na Biren na tayo tumigil sa Kanya. Lagi niya tayong dadalhin sa Kanyang anak na si Jesus. Tingin ko lalong nagkakaroon ng kahulugan yung debosyon sa Biren ng Antipolo pag laging nandyan ang Poong Nazareno. Mhm. Father Jude. Tama yung binanggit ni Father Nante, no? Dahil ang buhay pananampalataya naman natin ay buhay ng paglalakbay, no? At napakaganda na ang alam natin ang Birhen ng Antipolo ay sumasagisag ng paglalakbay ng bawat mananampalataya. At ang talagang paglalakbay naman natin ay patungo sa Ama, no? At ang sa tulong ng Mahal na Ina, tayo dinadala sa talagang tagapamagitan natin sa Ama at yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. At napakaganda rin na ang larawan din ng Poong Nazareno ay naglalakbay kasi 'di ba nagpapasan siya ng krus. Iyon Yeah. yung nasa daan ng krus, no? At sino ba ang kasakasama niya sa daan ng krus? Ang kanyang mahal na ina. At Mhm. kaya't napakaganda na sinasagisag ng mga debosyon na ito, ipinapaalala sa mga kadeboto at kamanlalakbay na nasa isang daan tayo patungo sa Ama. At nagumpisa kay Maria, patungo kay Jesus at si Jesus na ating Panginoon ang nag-aalay ng lahat ng ito sa ating Ama sa langit. Mhm. Amen. Ngayon Amen. naman po, bilang panghuling tanong sa portion po na ito, no? So, nakita naman po natin yung laki po ng excitement ng ating pong mga deboto na nagkaroon po nitong magkasunod na pagdedeklara sa Antipolo bilang International Shrine at sa Quiapo bilang National Shrine. Sa tingin po ninyo, Fathers, sa mga darating po ng mga panahon, paano pa po sa tingin po natin lalong maipapaigting sa mga pastoral program, sa mga promotion, itong ugnayan po na ito ng ina at ng anak? Doon sa celebration, Brother Ivan, kailangan natin siguro aminin sa mga kamalalakbay na hindi tayo ang may gusto nitong schedule na ito. Mhm. Kung naalala natin, ang gusto nating schedule ay last year, July. Opo, yeah, I remember that. July yung nais nating declaration ng ating International Shrine. Ang Mhm. problema, nagkaroon ng pagbabago sa ating obispo sa Antipolo. Nauna yung installation, kailangan mauna yung installation ni Bishop Ruperto Amen. Santos kaysa sa International Shrine. Kasi hindi tayo pwede mag-declare ng International Shrine na wala tayong bishop. Tama. So nilipat natin ng January 2024. Hindi natin alam na ang Quiapo ay magde-declare ng National Shrine ng January. So pag tiningnan mo, wala to sa ating mga kamay. Ewan ko kung sinadya naman to ni Father June. Katan nyo.
Baka kung tingin ko talaga himala to eh. Milagro to nung Totoo mag po. Mm. na sila ang gumawa nito na magdikit sa isang conference ng mga bishops yung declaration. Kaya tingin ko himala ito na talagang may tuturing natin at tingin ko tutulungan din tayo ng mga Labian at saka ng Nazareno para paigtingin pa yung pagpapalaganap ng debosyon sa kanilang dalawa, para paigtingin pa yung pagsasabuhay ng debosyon ng sa Poong Nazareno at saka sa Mahal na Birhen. Amen po. Father Jun po. Yeah, tama rin naman, no? Dahil nung nagpetition kami nung July Assembly ng mga obispo, nung kanilang assembly sa Kalibo, Aklan. At pagkatapos no, nung sinang-ayunan nila ang ating kahilingan, ay ang sabi ng kardinal noon ay sa susunod na pagtitipon ay doon tayo magkaroon ng solemn declaration. Ang sabi ko nga lang noon ay patapusin lang muna ang traslasyon kasi medyo mahirap naman na sabay-sabay, no? At nung nagtanong nga ako kay Monsignor Bernie kung anong magandang panahon at sinabi nga niya sa pagtatapos, no? Doon siguro maganda dahil by that time ay usap na rin si Father Nante, Bishop Ruperto, kaya sabi ko di tamang-tama na doon na dahil gusto kasi ni Cardinal ay agad-agaran na rin ang gawin na pagdiriwang. Kaya nga walang aksidente, ito'y itinadhana at talagang magsilbing magandang aral sa ating lahat, talaga na paalala na talagang hindi mapaghihiwalay ang anak at ang ina sa ating paglalakbay patungo sa Ama. Kaya napakaganda na kaya nung nagpumasok nga yung mga obispo, nung papasok sila sa simbahan ng Quiapo, nakita nila nandun sa may Puerta Mayor, yung Birhen ng Antipolo. Sabi nga, oh, nandito rin pala ang Antipolo. No? Kaya napansin nila na nandoon. Kaya sabi ko nga talaga naman magkatambal ho yan. Kaya siguro biglang doon din lalong nagkaroon ng insight si Bishop David na napakaganda nung nangyari ngayong taon na ito na nag-umpisa sa Birhen ng Antipolo at nagtapos sila sa Poong Nazareno. Amen. Galing Amen. po. Talagang nandoon yung paggalaw ni Lord, ano? Opo. Correct. So, Father Nante, tayo naman po i-interview na po natin si Father Jun sa second part na ito kasi tungkol na po ito sa kanyang personal na pagdedebosyon sa Mahal na Birhen. Meron po tayo laging ganito na part sa ating po mga special guests kasi para po mas lalo pa po makilala ng ating mga kamanlalakbay yung ating po mga bisita sa ating programa. So, Father June, so sabi po dito, maganda daw po sana malaman po natin sa inyo pong karanasan bilang deboto ng Mahal na Birhen, paano po yumabong ang inyo pong pagdidebosyon sa Mahal na Birhen at kalaunan po ay pati rin po sa Jesus Nazareno po. Ako'y nagpapasalamat na lumaki ako sa isang reliyosong pamilya. Ang tatlong magkakapatid sa nanay ko, lahat sila ay babae. Nanay ko lang ang nag-asawa, kaya yung dalawa ko ay mga manang, no? Ang simbahan, no? Yung dalawa kong tiyahin. At naalala ko nung bata kami, nagpupunta kami diyan sa Tipolo. Dinadala kami ng buong pamilya. No? Kung di ako nagkakamali, si Father Avendaño pa noon, ang pari doon, no? Kasi naalala ko yung paring naka-shades na tinataas yung kanyang salamin, no? Pag nagbibigay ng komunyon, eh. Something very unique yun, kaya it caught my attention at maayos pang hinulugan taktak no. Kaya dumadaan din doon, no? May segue kami doon, no? At ito ay isang napakagandang karanasan namin bilang isang pamilya at nagkataon din na meron din kaming family friend sa Antipolo kaya pagkatapos ng punta sa simbahan, no, pagdarasal at pagsisimba ay pumunta rin doon sa Inilugang Taktak para tumingin tapos ay dalaw kaya nung maganda nung sinabi ni naalala ko nung nagpo-promote ni Antipolo na sabi nga ni Father natin bawat deboto ay bisita, no? Kami nagpupunta ron bilang deboto at bisita, no, sa Antipolo. At napakaganda ng naging karanasan ko noon nung bata ako na dinadala diyan, lalo na tuwing Mayo. Pupunta kami diyan at pumapanik, no, at umahalik doon sa likod, no, at ito'y lalong napaiting, no, nung ako'y pumasok sa seminaryo
alam natin sa San Carlos ay, sabi ko nga kanina, yung Archdiocese of Manila at ang Antipolo ay talagang magkaugnay bago nalikha ang diocese ng Antipolo. Kaya merong tradisyon sa San Carlos na bago simulan ang school year ay kami naglalakad mula San Carlos patungong Antipolo, no? At sayang nga hindi namin inabot yung magandang facilities ngayon na ginawa ni Father natin. Kasi nung kami talaga noon talagang harabas lang, no? Pagpunta ron, sasalpak na lang matapos ng mga 5-6 na oras sa paglalakad, no? Ay nandun kami para hintayin, kung di ako nagkakamali, alas 5 o alas 6 na misa, no? Para doon. At taon-taon yun, sa 10 taon ko sa San Carlos, ay hindi kami nagsisimula ng pag-aaral kasi nga gusto namin italaga yung aming paghuhubog, yung aming paglakbay din sa pagtugon sa tawag ng Panginoon sa tulong ng mahal na ina. Kaya mula noon hanggang sa nakapasok ako sa seminaryo, na ngayon naging pari ako. At noon nung ako'y nasa Villa San Miguel, ay nahihiram ko din, no? Hindi pa ganun ka-organize ang ano no, no? Naalala ko noon, Father Nante, pwede ko pa isakay nun sa high ace yung Antipolo at wala kami. Kami na lang, si Nanay Sela, Sela ba yun? Yung dating ano Opo. na taga-bantay doon. Kakilala siya ng mga parishioner ko dito sa Mandaluyong, kaya nagkakaroon kami ng personal arrangement, no, na pwedeng mahiram doon sa Bilya. Ako'y batang pari noon. So year 2000, kung di ako nagkamali, Jubilee, ay sinimulan ko rin. No? Saan man ako madestino, sa Greenbelt, sa Landmark, ay hinihiram ko ang bire ng Antipolo. At ito'y, kumbaga, hindi kumpleto ang taon kung hindi dadalawin ako at ang aking komunidad na pinaglilingkuran. Kaya napakalapit, no, sa aking puso ang bire ng Antipolo at bilang isang nung ako sa high school naman, ang Santo Rosario sa Letran noon ay kasama yun, no? Kalimutan mo na lahat. Kalimutan mo na yung panyo mo, yung wallet mo, wag mo lang kalimutan yung rosaryo kasi lagot ka sa teacher, no? Meron demerit doon, no? Kaya naging instinct din sa akin yun na ang devotion sa pagro-rosaryo. Kaya pagpalabas ako ng kwarto, laging kakapain ko yung bulsa ko dahil nasanay akong titi ako, dala ko yung Santo Rosario. Kaya masabi ko talaga na sa buhay ko, hindi pa ako pari, ay nandyan na ang mahal na ina na nagpaparamdam na kasakasama siya lagi sa aking paglalakbay sa buhay at lalo na ngayon bilang pari. Kaya at sa aming pamilya din ay meron din kaming personal devotion sa Bire ng De Los Remedios, no? Nung ngayon nga doon sa Diocese ng Caloocan, sa Nabotas, yung kapilya doon na ngayon ay nandun na yung Quasay Parish ng De Los Remedios na tinatanghal nila ngayong Reyna ng Nabotas. Ang aming pamilya, ang katuwang nung itayo yun at ang Birhen ng Remedios sa Malate. Dinadala din ako. Very Marian, salamat at Very Marian ang kinalakihan kong pamilya doon. Bukod sa Antipolo, dinadala rin ako sa Malate. At kaya nung nagkaroon ng pagkakataong magtayo ng kapilya doon sa Nabotas, katuwang ang aming pamilya, ang naging imahe doon naman ay Birhen ng De Los Remedios. Kaya sabi ko talaga na nandyan lagi ang mahal na ina sa aking buhay, paglago, buhay pananampalataya. Siya ang aking takbuhan at siya ang tumutulong sa pagdarasal para lalo akong maging tapat sa ating Panginoon. Amen. Amen, Brother Ivan. Amen, Father June. Alam mo, Brother Ivan, marami talagang kwento ng mga naging pare dito sa Antipolo eh. Lalong-lalo na sa San Carlos. Na Mm. dahil sa devotion nila sa mahal na Birhen, marami naging pare sila. Hindi ko nga, maganda nga sana matrace natin kung ilan ba talaga naging paring deboto ng Birhen Antipolo eh. At meron Amen. din mga naging bishop. Palagay ko, yung kausap natin ngayon, susunod yan. Amen. Parang nasagot niya na yung pangalawang tanong natin na paano to nakakatulong sa, unless may dadagdag pa si Father, sa kanyang pagiging pare, itong devotion mo sa mahal na Birhen, Father, paano pa nakakatulong sa inyo? Ayun, yun nga, gaya ng sabi ko kanina, ay siya ang katuwang at kasakasama, no? By the way, no, naalala ko rin nung doon sa aming family altar, no, na sayang nasa Bataan na ngayon yung
yung aming lalagyanan ng Sacred Heart. Naalala ko may sticker doon na dumalaw ang birin ng Antipolo, I think 1950s. May sticker pa hanggang ngayon, nandun pa yung dinikit ng lolo't lola ko yung doon sa aming Sacred Heart na eskaparate. Kaya kaya yun, lumaki ako, lagi ko nakikita yung sticker na may imahe ng birin na talagang big deal, no? Lalo na, no? Siguro nga dati hindi naman ganun kadalas dumadalaw ang mga imaheng ito, no? Talaga kaya pag dumalaw yan, siguro isang parang napakalaking piyesta at isang napakalaking karangalan noon. Kaya pero mo nagkaroon pa ng commemorative sticker yung dalaw ng Antipolo no, sa Nabotas. Yeah. Kaya yun ay kumbaga talaga mula sa maliit hanggang sa paglaki ko ay naging naipaparamdam ng mahal na ina at siya ang takbuhan kahit sa seminaryo at ngayon bilang pari upang tulungan akong makasunod sa ating Panginoon. Dahil alam naman natin hindi ganun kadali, no? Lalo na napunta ako dito sa Quiapo, hindi naman ito ni sa hinagap ko naisip kong ako'y madadala dito. Kaya ang naging takbuhan din at naging katanungan ko din upang lalong maliwanagan sa kasagutan ng ating mahal na ina. Yun. Amen. Amen. Galing po, Father, no? At katingin ko po, nasagot na po ni Father Jun lahat ng ating mga Sorry tanong. medyo madaldal. Amen. Kaya mas maganda. Po, very inspired po ang ating pong sharing po sa ano po na ito, sa episode po na ito. So, bali po dahil po dyan, Father, no, tuloy na po tayo sa ating challenge. Yes. Yes, opo. So mga kamanlalakbay po, para po sa ating do whatever he tells you, dahil wala po si Father Franz ngayon. So ang ating pong challenge po mga kamanlalakbay, nawa po ay tuloy-tuloy po tayo sa pag-promote po natin sa magkatambal na debosyon natin na ito sa mahal na birin ng Antipolo at ng Jesus Nazareno. Dumalaw po tayo sa Quiapo at sa Antipolo at manalangin po tayo lagi para po sa kapayapaan ng mundo at sa kagalingan po ng ating mga kapwa Pilipino. Ang hindi po gumagawa ng ating challenge, ano po nangyayari, Father Nante? Pumapangit. Kayo din. So, gawin po natin ang ating challenge. So, Brother Ivan, maraming salamat kay Father Jesus Con, ang rektor ng National Shrine ng Quiapo. Maraming salamat po. Salamat din po sa ating mga viewers. At salamat din po sa patuloy niyong pag-share, pagpo-post itong ating podcast sa inyong mga Facebook accounts at sa mga accounts sa inyong mga parokya. Mga kapatid, kitang-kita natin kung paano kumilos nitong January 26 at 29 ang Poong Nazareno at ang Mahal na Biren. Huwag tayo mawawala, si Jesus ang ating Diyos, siya ang ating tagapagligtas. Si Maria ay ina ng Diyos, pero lagi niya tayong dinadala sa ating Panginoong Kristo. Amen. Sumunod po tayo sa kalooban ng Diyos, gawin natin ang kanyang mga turo at aral at ito'y isabuhay natin, lalong-lalo na yung pagkakawang gawa. Sayang ang ating pagiging dambana, sayang ang ating pagiging simbahan. Kung tayo'y puro salita lang, kailangan po meron tayong gawa. Meron tayong pagkakawang gawa sa ating kapwa. Panglalong malugod at matuwa sa atin ang Panginoong Hesus at ang Mahal na Birhen. At ipagdasal po natin na sana dumating ang araw, yung pangalawang international shrine sa Pilipinas ay ang Quiapo. Amen. Amen. Para pareho talaga silang international shrine sa buong Pilipinas at sa buong Southeast Asia. Viva la Virgen! Viva la Viva, Virgen! Viva la Virgen. So, ngayon po ay iimbitahin po natin ang ating guest, Father Jun po, kung meron po kayong mensahe at after naman po noon ay gawaran po ninyo kami ng final prayer and blessing po. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Naging bahagi kami dito sa Quiapo, sa ating Pueblo Amante de Maria, lalo na sa pagpapalaganap ng mga debosyon at lalo na sa mga dambana na alam ko si Father Nante at si Brother Kendrick ang mga talagang haligi, no, ng pagpapaigting. At napakaganda po ng sinisimulan ninyo na tunay ngang ipaalala sa lahat ng mga dambana katulad dito sa Quiapo na ang ating debosyon ay magtungo sa misyon. At salamat din na nawa nga ito'y hamon din ng mga obispo sa atin na dalisayin at gawing mabunga ang ating mga debosyon
upang hindi ito makita lang na panglabas o parang exercise of externalities lamang, kundi talagang ito ay tumutulong sa ating buhay pananampalataya at pagkakaisa. Kaya salamat dahil si Father Nante ang laging humahamon, no? Nagpapaalala, lalo na sa mga ihos, na ang debosyon ay dapat lalong magtungo sa pagkakaisa, kapayapaan, disiplina, no? At iyon ay aking sinususugan at sana nga nung nakita kahit papaano nagkaroon ng bagong pagkapanumbalik no ng traslasyon sa yun ang aming dasal na kung papaano lalong mapalalim ang debosyon at ito ang pagtulong-tulungan natin bilang mga magkakasama sa apostoladong ito ng mga dambana at ang ating magiging katuwang dito, walang iba kundi ang ating mahal na ina at ang ating mahal na Panginoong Kristo. Kaya sa ating mga viewers, sa ating mga kamanlalakbay, mga kadeboto, ito po ang sama-sama nating pagtulungan at pagdasalan na lalong maging dalisay at mabunga ang ating debosyon. Amen. Amen. Kaya dadasal tayo, Father Kendrick. No? Apo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ama naming mapagmahal, iyong isinugo ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Kristo, ang aming mahal na pong Jesus Nazareno upang aming maging tagapagligtas, siyang aming daan, katotohanan at ang buhay. Lalo na sa pagpasa namin ng mga krus namin bilang pagsunod sa Kanya at pagtalima sa iyong kalooban. At salamat po sa pagsunod namin sa mahal na Panginoon, ibinigay at pinagkaloob niyo din sa amin ang aming mahal na ina, lalo na ang mahal na Birhen ng Antipolo, ang ina ng mabuting paglakbay at kapayapaan. Sapagkat sa paglalakbay dito sa lupa patungo sa langit, ang tunay naming kailangan, ang tunay na biyaya ay ang kapayapaan. Sapagkat gaano man kabigat ang krus, gaano man karami ang pagsubok, kung mapayapa ang aming puso, mapayapa ang aming tahanan, ang aming bayan, ay magiging handa kami sa mga biyaya at pagpapala na ipinagkakaloob niyo sa amin. Kaya salamat po sa inyong handog, ang aming mahal na pong Jesus Nazareno at ang aming mahal na inang Birhen ng Antipolo. Sila ang aming kasakasama patungo sa iyong tahanan, sa iyong kaharian, magpasawalang hanggan. Amen. At Amen. pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. 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 Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva Señor Maraming Nazareno! Viva! Señor Nazareno. Salamat Maraming po. maraming Thank salamat Thank po you. you, mga thank you. kamanlalakbay. Salamat. Salamat po. Salamat po.